Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang kayamanang nakatago sa bukid. Isipin mo ito, isang ordinaryong araw, isang ordinaryong tao, isang ordinaryong trabaho. Walang espesyal, walang kakaiba, walang inaasahan. Hanggang sa may natagpuan siya, hindi niya hinahanap, hindi niya inaasahan, pero bigla niyang nakita isang kayamanan, hindi maliit, hindi basta halaga, kayamanan na kayang baguhin ang buong buhay niya. At sa isang iglap, nagbago ang lahat. Matthew chapter 13 verse 44, sinabi ni Jesus, ang kaharian ng langit ay tulad ng kayamanang nakatago sa bukid. Natagpuan ito ng isang tao at muli niya itong itinago. Sa kanyang kagalakan, siya'y umalis, ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Isang talata, isang kwento, pero isang napakalalim na paanyaya. Ang bukid na iyon, maraming tao ang dumadaan, maraming tumapak, maraming nagtrabaho, maraming nakakita, pero iisa lang ang nakakita ng kayamanan. Bakit? Dahil hindi lahat ay marunong tumingin ng malalim. Ganito ang kaharian ng Diyos, narito na, malapit at available, pero hindi lahat nakikita ang halaga nito. Para sa iba, simpleng sermon lang, pero para sa nakakakita, ito ay pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Isipin mo ang eksenang iyon, habang naghuhukay siya, bigla niyang naramdaman ang kakaiba. May tinamaan ang pala, binuksan niya at sa loob, kayamanan. Sa sandaling iyon, tumigil ang oras, nabago ang pananaw niya, nagbago ang priorities niya, nagbago ang direksyon ng buhay niya. Ganito rin kapag natagpuan mo ang kaharian ng Diyos, hindi na pareho ang tingin mo sa buhay. Sinabi ni Jesus, ipinagbili niya ang lahat ng kanyang pag-aari. Lahat, hindi lang kalahati, kundi lahat. Bakit? Dahil ang natagpuan niya ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng mayroon siya. Ito ang punto ng talinhaga, na kapag tunay mong nakita ang halaga ng kaharian ng Diyos, hindi ka manghihinayang na isuko ang lahat. Maraming tao ang gustong idagdag ang Diyos sa kanilang buhay. Lord, dagdag ka lang sa schedule ko. Lord, kasama ka lang sa plano ko. Lord, bahagi ka lang ng buhay ko. Pero ang kaharian ng Diyos ay hindi dagdag. Ito ay kabuuan. Hindi ito side option. Hindi ito backup plan. Ito ay kayamanan na hihigit sa lahat. Pansin nyo, hindi niya pinagbili ang lahat ng may lungkot. Sinabi ni Jesus sa kanyang kagalakan. Ibig sabihin, hindi siya napilitan. Masaya siya at excited siya. Bakit? Dahil alam niya ang kapalit. Ganito ang tunay na pagsunod sa Diyos. Hindi ito sakripisyong mabigat. Ito ay pagpalit na puno ng kagalakan. Iiwan mo ang lumang buhay mo para sa mas magandang buhay. Kung sasabihin sa iyo ngayon na isuko mo ang lahat para sa kaharian ng Diyos, ano kaya ang mararamdaman mo? Takot? Pag-aalinlangan? Panghihinayang? Kung oo, baka hindi mo nakikita ang tunay na halaga ng kaharian ng Diyos. Dahil kapag nakita mo ito, hindi ka matatakot mag-let go. Ang kayamanan ay libre, pero may kapalit. Hindi mo ito mabibili ng pera, pero kailangan mong isuko ang puso mo. Hindi mo ito makukuha sa sarili mong lakas, pero kailangan mong magdesisyon, at ang desisyong iyon ay handa ka bang ibigay ang lahat para sa Diyos. Dahil ang kaharian ng Diyos ay hindi panandalian, hindi ito mawawala, hindi ito masisira, hindi ito mananakaw. Ang mundo ay nag-aalok ng pansamantalang saya, pero ang kaharian ng Diyos ay nagbibigay ng tunay na kapayapaan, tunay na layunin at tunay na buhay. At higit sa lahat, walang hanggang kaluwalhatian. Isipin mo ang sarili mo sa kwento, ikaw ang taong iyon, at ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng kayamanan sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng kanyang presensya, sa pamamagitan ng sandaling ito. Ang tanong, ano ang gagawin mo? May dalawang uri ng tao na makakarinig nito, yung makakakita pero lalakad palayo, o yung makakakita at isusuko ang lahat. Ang una, mananatili sa dati. Ang pangalawa, papasok sa kaharian. Isang bukid, isang kayamanan, isang desisyon. Hindi ito tungkol sa kung gaano karami ang alam mo. Hindi ito tungkol sa kung gaano kakatagal sa simbahan. Ito ay tungkol sa isang tanong, handa ka bang ipagpalit ang lahat para sa kaharian ng Diyos? Dahil ang kaharian ay hindi lang magandang ideya. Ito ay kayamanan na kayang baguhin ang buong buhay mo. At kung pipiliin mong sundin si Kristo, maaaring mawala ang ilang bagay sa buhay mo, pero makakamit mo ang isang bagay na hindi kailanman mawawala, ang kaharian ng Diyos. At kapag natagpuan mo ito, maririnig mo sa puso mo ang isang katotohanan na hindi kayang bilhin ng mundo. Ito pala ang hinahanap ng buong buhay ko.